Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Sir Belo Joko at gayon na rin kay Sir Ronald Verbosidad at kay Sir Edmond Global Supnet. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. At nais ko na rin i-promote ang aking YouTube channel membership. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yung pindutin. Once ka naging member kayo sa aking membership ay priority kayo sa mga shoutout at gayon na rin sa mga benefits. Kaya naman maraming salamat mga ka-viral. Update muna nga tayo sa PBA. Mainit na mainit nga ngayon ang pangalan ni Greg Slaughter at ayon nga sa mga report ay mukhang babalik nga ito sa PBA, partikular na sa kanyang dating kupunan, ang Barangay Ginebra. Alam naman nating lahat na dating ang sentro ng Barangay Ginebra itong si Greg Slaughter bago nga siya matrade sa Northport Batang Pier, tapos napagpasyahan niya nga na maglaro na lamang sa Japan B-League. Malaking bagay nga ang presensya noon ni Greg Slaughter dahil siya lamang ang nag-isang 7-footer sa liga ng PBA o sa mga players, kaya naman malaking tulong siya noon sa Barangay Ginebra. Kaya naman ayon nga sa mga report ay mukhang hindi na ito magre-renew ng kontrata sa Japan B-League at babalik na raw dito sa Pilipinas. At ang ayon nga sa report, sabi nga dito sa article na aking nabasa, in that interview to Richard Del Rosario, kinokontak na namin siya at sinagot naman ang tawag namin at nagkausap na din sila ni Al Francis Chua. Ipapaterminate na lang yung contract niya sa Japan at release paper. Mga March 3 pa siya siguro sasama sa amin mag-practice. Kaya naman abang-abang na lang tayo kung muling magkakasundo ang kampo ni Greg Slaughter at gayon na rin ng SMC upang muli siyang makapaglaro sa Barangay Ginebra. At update na nga tayo sa Gilas Pilipinas. Alam naman nating lahat na bukas na nga ang pangalawang laban ng Gilas Pilipinas kontra nga dito sa Chinese Taipei na number 78 sa FIBA World Ranking. At ayon nga sa mga report ay mukhang ganado daw ang mga players ng Chinese Taipei dahil meron nga daw silang makukuhang reward once na matalo nila ang Gilas Pilipinas, at ayon na rin yan sa lumalabas na report na galing mismo sa Taiwan. Ang sabi nga sa report, handang magbigay ang Taiwan ng 1 milyon kada players matalo lamang ang Gilas Pilipinas. Kaya naman asahan na natin na all out bukas ang mga players ng Taiwan upang matalo lang ang Gilas Pilipinas. At sa naging unang laban nga nila kontra nga dito sa New Zealand, talaga namang ginulat ng Chinese Taipei itong New Zealand dahil halos dumikit nga sila sa buong laban. At natapos nga ang laban sa score na 69-89. Hindi nga makapaniwala ang mga Tall Blacks na sasabayan nga sila ng Chinese Taipei dahil simula first quarter hanggang matapos ang third quarter ay talaga namang dumikit ang Chinese Taipei. Nung fourth quarter na lamang lumayo ang New Zealand. At kung ating babalikan ng 2013 FIBA Asia Cup kung saan dito nga ginanap sa Pilipinas at nagkaharap nga noon ang Philippines o ang Pilipinas kontra nga dito sa may Chinese Taipei. At take note, napakalakas na nga ng lineup na ginawa o binuo ni Coach Chot Reyes, ngunit tinalo pa rin tayo ng Chinese Taipei. Maraming ang ginulat ng Chinese Taipei dahil na-upset nga nila ang Gilas Pilipinas. Hindi nga sumuko noon ang Chinese Taipei dito sa Gilas Pilipinas at talaga namang simula first quarter hanggang second quarter at third quarter, dikit na dikit lang ang naging laban at talaga namang sumasabay itong Chinese Taipei sa lakas ng ating lineup na Gilas Pilipinas. Nung first quarter nga, tinambakan pa ng 11 points ang Gilas Pilipinas dahil nagtapos ang first quarter sa score na 19-30. Pagpasok nga ng second quarter, isa lang ang lamang ng Pilipinas sa score na 43-42. Tapos pagpasok naman ng third quarter hanggang fourth quarter, dito na nga talaga namang nagtiyaga ang Chinese Taipei na talunin ang Gilas Pilipinas, kaya naman nakuha nila ang panalo. Kaya naman bukas ay hindi dapat magpakampante ang Gilas Pilipinas dahil masasabi nating malakas din itong Chinese Taipei. Piruin nyo yung New Zealand, sinabayan nila simula first quarter hanggang matapos ang third quarter, talaga namang dumikit sila ng todo sa New Zealand. Noong fourth quarter lang medyo nag-collapse ang kanilang opensa at depensa at mas gumana yung maturity ng paglalaro ng New Zealand, kaya naman natalo sila. Ngunit masasabi nating talaga namang maganda ang lineup na pinadala ng Chinese Taipei na lalaban nga dito sa Gilas Pilipinas, kaya naman kailangan talaga ma-execute ng maayos ni Coach Tim Cone ang game plan na gagawin niya kontra nga dito sa Chinese Taipei bukas. Ngunit ang good news naman ay ito ang si Justin Brownlee sa naging laban nga ng Pilipinas kontra sa Hong Kong. Nagpapainit pa lang pala itong si Noy P. At sinabi nga ni Coach Tim Cone na nagpapagpag pa lang ng kalawang itong si Justin Brownlee. Kumbaga, partida hindi niya pa tinotodo ang kanyang laro. Kaya naman bukas expected na natin
na mas malakas na Justin Brownlee at mas agresibong Justin Brownlee ang ating mapapanood dahil kailangan nga nating mag-ingat sa Chinese Taipei. Kaya naman expected na natin na all out din ang mga Gilas players upang ma-upset ang Chinese Taipei at mag number 1 pa rin tayo sa Group B ng FIBA Asia Cup qualifiers. At ang isa pa nga good news ay dito nga gaganapin sa Pilipinas ang laban ng Gilas kontra nga sa Chinese Taipei sa may PhilSports Arena, kaya naman expected na natin na maraming manonood. At isa pa dyan, yung ating Secret 6-man ay tutulong sa Gilas Pilipinas bukas upang matalo ang Chinese Taipei. Ang Secret 6-man nga na aking sinasabi walang iba kundi ang mga solid fans ng Gilas Pilipinas na talaga namang expected na natin na bukas ay mapupuno ang PhilSports Arena at talaga namang sisigaw ng laban Pilipinas. Kaya naman medyo madidistract ang Chinese Taipei sa dami ng mga Pilipino fans na manonood bukas. Kaya naman expected na natin na ang 6-man ng Gilas Pilipinas walang iba kundi ang mga Gilas fans na susuporta bukas para manalo ang Gilas Pilipinas kontra nga dito sa Chinese Taipei. Malaking bagay kasi ang pagkakaroon ng home crowd advantage dahil unang-una mapipressure yung mga dumadayo at pangalawa yung presensya ng mga fans ay maramdaman ng mga players kaya naman gaganahan sila. Kaya naman malaking advantage talaga para sa Gilas Pilipinas na bukas ay maraming manonood na Pilipino at dito pa mismo sa ating baluarte gaganapin ang laban ng Gilas Pilipinas. Kaya naman abang-abang na lang tayo sa mga Gilas fans na talaga namang sisigaw ng laban Pilipinas puso. At sa mga nagtatanong kung saan nga ba mapapanood ang laban ng Gilas Pilipinas, well, mapapanood ang laban ng Gilas Pilipinas bukas 7:30 PM at live nga yan sa mga Facebook page na nagpapalive at gayon na rin sa RPTV o kaya naman sa One Sport o sa One Sports Plus ay maaari kayong manood ng laban ng Gilas Pilipinas. I'm Justin Brownlee. Come and support us as we face Chinese Taipei in the FIBA Asia Cup 2025 qualifiers live at the PhilSports Arena on February 25th. Buy your tickets now.